So mga sangkay, alamin po natin ang sitwasyon ngayon kasi nagkaroon daw po ng tulakan at nagkabalyahan mga sangkay sila Mike Defensor at itong mga nagbabantay sa kanila. At galit na galit daw po si Mike Defensor. So tingnan po natin. Hello guys, what's up? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo mga kababayan? Mga solid sangkay. At ito nga po, tingnan po natin ngayon mga sangkay itong sitwasyon kaila Mike Defensor at saka kaila Marcoleta. Kasi may eksena po na nagkaroon po ng tulakan. Nagkakasakitan po mga sangkay laban po sa mga personnel na nagbabantay sa kanila. Okay? So alamin po natin itong mga sangkay. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, guys, i-subscribe nyo po yung ating YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga komento po natin, mga komentaryo po natin dito sa YouTube. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. So tayo naman mga sangkay, neutral sa mga ganitong klaseng usapin. No? Maliban lamang po sa, syempre, mga project ni PBBM, binabalita po natin yon. Pero this time, mga sangkay, tingnan po natin yung sitwasyon mga sangkay nila Marcoleta at nila Mike Defensor. Ito po, tingnan daw po Senator Rodante Marcoleta and former lawmaker Defensor or Mike Defensor along with two of their co-accused businessmen show up at the Sandigan Bayan 3rd Division for the pre-trial of their plunder case over the alleged non-disclosure of 75 million in campaign donations. Ayan. So, ito po yung sitwasyon mga sangkay. Kasama po siyempre yung mga abogado po nila. Ayan. Si Mike. Si Senator Marcoleta. Okay. Ngayon, ayan po, uumpisa ng Sandigan Bayan ang pagdinig ng bail petition ni na Senator Rodante Marcoleta, dating Mike Defensor, dating Representative Mike Defensor at mga kasama nito sa 75 million plunder case na kinakahirap ng kanilang kampo. So, ito mga sangkay. Ito yung situation. Kanina po ito. No? Kaninang umaga. So, tamang kwentuhan. Sila Marcoleta. May tanong ako guys, naniniwala ba kayo na ang nasa likod niyan ng pagpaano sa kanila sila PBBM daw? Kasi yun lagi po yung sinasabi ng mga supporters ni former President Duterte at ni Sara na ang nasa likod daw po mga sangkay ng pagkakasakote nila ay sila PBBM. Pero kung kayo ang tatanungin mga sangkay, naniniwala ba kayo na itong mga ito ay binupolitika or tawag po dyan mga sangkay is political persecution? Or talagang may kasalanan sila na dapat nilang harapin? Ayun ako hindi ka. Sabi ng apat. Yan yung nagiging ka sa akin. Pero feeling ko ano yun, kasama yun. Okay, defensor. Parang masaya naman sila mga sangkay, no? Tingnan mo. Si dating Representative Mike Defensor. Oh, masaya po. Parang masaya pa po sila mga sangkay sa nangyayari sa kanila eh. Okay. So, tignan natin bago natin ipakita sa inyo yung mga kaganapan. Dumating na sa Sandigan Bayan. So, kanina po ito mga sangkay. Ito si dating Congressman Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristotle Viray para sa pre-trial ng kanilang kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree number 46 ngayong Biyernes. Okay, so ito yung situation nila. Okay, so tatlo sila.
Ito mga sangkay, yung nag-donate ng milyong-milyong pera at yung tumanggap ng donation. Pero ang ano ko talaga dito mga sangkay, yung dapat isa sa dapat tutukan talaga na managot. Nang mabilis na aksyon ha. Kasi ganun kabilis ang aksyon kay La Marcoleta. So dapat ganun din po pala kabilis yung actions laban po sa mga kongresista na involved sa flood control corruption. Marami doon mga sangkay, sobrang dami talaga. So yun po yung inaabangan na marami. Alam nyo kung mangyayari yun? Kahit pa paano tataas ang ratings ni PBBM. Tingin ko lang. Kasi ito yung inaabangan eh. Kasi ito nga yung question nila. Kung mabilis daw po masakote sila Senator Rodante Marcoleta, pwede palang mangyari yun. Pwede rin mangyari sa mga corrupt na mga politiko na nasa Kongreso. Kasi sila Marcoleta nga daw po, ganun kabilis eh. Which is mga sanggay, may point din naman. No? May punto doon. May punto. Kasi, kaya naman pala. So, sana po mapanagot po yung nandun po sa House of Representatives. Ang dami po kasi doon. Okay, so yun yung pagdating nila mga sangkay. Ayan. Okay. So ngayon, ito na yung nangyari. Ito na nangyayari. Sasaktan mo eh. Nakita ko eh. Kita nyo yung tingin ni Mike? Ayan o. Galit na galit. Kasi sinasaktan daw po. Sasaktan mo eh. Nakita ko eh. Mukha yung ginagawa mo eh. Dalawang beses na kami ni-raid ng BGMP. Bawal po. Ghost Magnum, yung Ghost Project, wala pa rin. Yun talaga binabato nila mga sangkay. Yung Ghost Project, wala pa rin. Ibig sabihin yung mga involved sa corruption, mga sangkay. Kasi yung kanila, hindi siya, for me, bilang isang vlogger na neutral, no? Tingin ko mga sangkay, hindi naman talaga siya yung tipong plunder na kasing lala nung mga corrupt na nasa Kongreso. Kasi yung pera na yan, pera po ng mga negosyante. Pera po na itinulong nila kay Marcoleta. Pero hindi lamang po na-deklara. Though, mga sangkay, hindi pa rin po pinapayagan niya ng ating batas. Yung hindi mo idideklara sa campaign, isang campaign donation, yung laki pa naman, 70 mahigit. 70 million. Ngayon, mga sangkay, ito yung sigaw nila. Na yung mga corrupt, tunay pa rin na corrupt. Wala pa rin daw po mga sangkay. Ang init no? Tingnan nyo po. Ghost Magnum, yung Ghost Project, wala pa rin. So may kumakalat pa pong video ito, mga sangkay. Huwag mo sasaktan po. Huwag mo sasaktan. Huwag mo sasaktan mo eh. Nakita ko eh. Mukha yung ginaganon mo eh. Dalawang beses na kami ni-raid ng BGMP. Ghost Magnum, yung Ghost Project, wala pa rin. Okay, so harap sana isa sa media. No? Para magsalita. Medyo din to agresibo din tong si Mike Defensor, no? Well, mga sangkay, ano po ang inyong opinion tungkol po sa kalagayan nila? Comment down below. Mayroon tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe. I-click ang bell at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.